Okay, good morning mga kasima na welcome back sa ating tutorial sa ating ECDIS, no? JRC model 9201, no? Okay, so ngayon siguro ang aking ituturo sa inyo ay yung paggawa ng route planning, no? So, bago yan ay ipakilala ko muna sa inyo kung sino si route planning, no? Ano-ano ba yung mga function ni route planning, no? At saan siya makikita, okay? So, let's start, no? Okay, so una punta tayo sa menu, no? Ito sa menu. And then makikita natin ito si route planning. So i-click lang natin si route planning, no? Pakilala ko muna sa inyo, no? Ayan. So ito ngayon si route planning mga kasiman. So sa inyo pag gagawa ka ng new, no? Pag open, ito ay meron ng mga dating route na nagawa ng second make, no? So, select ka lang kung ano yung route mo. Halimbawa, pumili ka lang kung ano yung current route mo, no? Halimbawa, bubuksan ko itong Voyage 081 na to, no? So, check mo lang yan. And then, open. Yan. So, magbibigay na siya, no? Ibibigay niya po itong mga position yung ginawa ng second mate previous, no? Okay, so ano ba yung ano yung nangyari, no? So magkakaroon ka dito dahil nag-open ka ng isa. Ito yung current na pinili mo. Ito yung comment, no? Ito ay Boyd 081 Leiden, San Francisco do Sul, Brazil to Rio Grande, no? And then bibigay siya ng waypoints, number of waypoints kung ilan, name, number ng waypoints. Siyempre yung position, latitude, longitude, and then yung leg, no? Yung sa leg, yung bearing to waypoint yan, tapos yung distance of each waypoint, no? Yung sail niya, ramp line, pwede rin siyang great circle, no? Pwede yan, may selection po yan mga kapatid, ayan. And then, XTD, yung cross track distance, port and starboard. Dito sa cross track distance, syempre, depende yan, hindi yan, no? Kung gaano kakitid yung channeling na dadaanan mo, no? Pero ang tamang computation ng XTD ay dapat 3 times ng ship's width, no? 3 times ng ship's width mo. Okay, siyempre arrival radius, turning radius, yung plan speed dito sa owner o kaya ng charterer, no? Yung sa void speed instruction nila, no? Rate of turn, di naman to ginagalaw, no? And then ETA, itong ETA magka-calculate siya, no, ng automatic, no, kapag meron na siyang position, meron na siyang distance, speed, so magka-calculate automatically itong ating ETA. Yung time zone, ito hindi ko naman to ginagalaw na, no. It's up to you, pwede rin naman kung ano yung time zone sa departure, tapos kung ano yung time zone sa arrival. Pwede mo naman galawin. Time to go, syempre magka-calculate siya ng time to go niya, and of course the total distance, no. Yan po yung laman ng ating route planning, no. Okay. Iyan yung ating table editor, no. Ayan. So namumove din siya mga kasima, no. Syempre anywhere you want, pwede mo siyang i-move, okay? So para hindi siya sagabal, syempre lalagay natin siya dito sa may bandang ano. So ngayon alam na natin kung ano yung si table editor, no. Okay, so sa route planning makikita nyo to, no. Ayan. Halimbawa, nag-open ka, pwede mo siyang i-save, no. Saka hindi lang isa ang pwede mong i-open, no. Marami pa yan, ang laki pa ng space natin, no. So, pwede ka pang mag-open ng mga ilang route, no. Open pa tayo ng isa. Halimbawa, ito. I-open natin. Open. Yun. Nadadagdagan siya, no. Hanggang sa mapuno mo to, pwede pa, no. Saka yan yung maganda, no. Kung mayroon mayroon ng route sila dati, pwede mo na lang patungan, or kung yun din yung route, pwede mo na lang isa lang, i-save as mo na lang, ibahin mo na lang yung name or yung voyage name, no. Yan, no. Tapos mga kasiman, meron siyang save, no. Save as, yan, no. New file operation, save as, import to GPS shared, export, no. Pwede kasi tayo mag-import from another ECDIS, no. Halimbawa, meron tayong copy of your previous ECDIS, pwede natin ipasok din dito sa ECDIS natin, no. Tapos pwede rin tayo mag-export, no. I-export natin itong route natin
Halimbawa, kung order na tayo ng chart, we have to export this route to USB, no? Para mag-order tayo ng ating mga EMC, no? Send to GPS and then itong setting, no? Yan. Yan po yung laman ng save, no? Sa edit, syempre, use EBLBRM, no? Pwede kang gumamit, no? Use assistance circle and then waypoint reverse. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Halimbawa, ito, no? Pojaira, ano ba to? You know, galing ka ng Pojaira to Rio Grande. Tapos yung next voice mo is pabalik, no. Ito from 0, mapupunta siya doon sa pinaka last waypoint, no. I-reverse lang natin, no. Waypoint reverse natin. Yun, di ba? Ang galing na siya doon sa board, no. Reverse na yung route, no. So ibalik natin, no. Yan. Okay, no? So, yun, no? Tapos, ito namang nakikita nyo na to, itong mga arrow, ang bawa, tatalong ka sa, gusto mo makita itong Socotra, select mo yan. Galing mo lang yan. Select mo yan, tapos, nakita mo itong mga to. Kung itong waypoint, tatalong siya dun lang sa specific waypoint, no? Ayun. Tatalong siya, diba? Tumatalong siya. Tapos, bawa gusto mong makita si Bert ng ano, ito yung jump, no? Jump ng waypoint, no? Bawa itong Bert ng Rio Grande, highlight mo lang, click mo lang, tapos mamili ka dito. Ayun, pupunta siya ng, tatalon siya, no? Okay, next. So, ito, ang alam ko dito, kailangan babalik siya sa ano, yung several waypoints kasi to 1, 2, 3, 4, no? Ilang waypoints yun, no? So, hindi niya maano, no? So, yun. So, titignan natin sa ano, pag gumawa tayo ng new, no? 2 waypoints. Ayan, 2 waypoints. Ito yung sa birth, no? Ito naman yung 1 waypoint, no? Nakita niyo itong mga parang period, connecting points na yan. Siya yun, no? Okay. Tapos, ito naman sa taas makikita ninyo, view lang po yan, no? View. Ito single, no. Ito yung pinakagamit natin. Tignan mo naka-highlight, naka-ano siya, no, naka-line, no, blue line. Ito, kung gusto mo sa Ignis sa TN, no. Yan. Yan yung view 1. Ito yung view 2, no. Yan. Gusto mo ito galawin, pwede, no. Yan po yun, no. Next. Ito naman, ganun din, pinagbaliktad lang, no. Yan, no. Yan. Tapos ito, yung magkakaroon pa ng isang view dito na maliit. Yan. Pwede rin itong i-drag. Yan. No? Next, ito, ang alam ko dito, pag kindik to, mawala yung ibang ano, no? Mga toolbars, no? Yan, nawala siya, mga kasiman, no? Maganda rin to pag ginagamit yung ano, no? Saka habang gumagawa kang pasidsan, pwede mo itong isilik, eh, para malinis, no? Pag gumagawa ka ng pasidsan, walang nakaharang na ibang mga toolbars dito, no? Mino toolbars. Okay, no? Tapos, kapag ibabalik lang natin, so, select natin yung original, no? Itong plain lang. Tapos, itanggalin din natin to. I-click lang natin. Ayan. Babalik na tong mga to. Ayan. Babalik na sila. Okay, no? Tapos, ito, syempre, pag nakagawa ka ng route mo, syempre, hindi mawawala tong si route check, no? So, i-show natin, no? Ibig sabihin, meron kang 166 items, no, na natamaan. Dami ka natamaan na mga ano, no. Hindi naman obstruction kasi si Ignis magbibigay talaga siya ng alarm kapag nakatama ka kahit na passable siya, no. Okay, no, sa check route, pag kindik natin yan, dilito itong sa check route, no. So, lagay natin sa gitna si check route, no. So, sa safety check mo, 166, ito siya lahat. Ito yung mga tinamaan mo, no, sa legs mo. Sa route mo, yan. So, nakalagay dito, waypoint, yung cost, ito siya, yung cost. Anong waypoint? Waypoint 11 to 12, yan. Waypoint 12 to 13, yan yung mga waypoints na may tinamaan ka ng mga obstruction, no? Okay, tapos, ito yung result error, no? Paano natin siya i-check, no? So, we have to click lang dito sa waypoint, no? Yan. So,
Ayan, yung mga tinamaan nagpula, no? Yan, so, pwede rin siya i-jump. Halimbawa, ito yung waypoint, no? 17, 18. Uncheck muna natin yun. 17, 18, ayan. Gusto natin makita kung ano yung tinamaan niya. So, we have to jump, no? So, yun. Pumunta siya doon. Ano ba yung natamaan ng waypoint 18? Yun, no? Ito yung 17, waypoint 17. Ito yung waypoint 18, no? So, may tinamaan siya. Ito. Kung ano to. Ano ba to, no? May tinamaan siya. Meron siyang area na restricted na tinamaan. Ito. No? So, ano siya? Pwede natin siya i-course pick, no? Ayan. Tignan natin sa pick report. Yun, restricted area. Known value. Pero hindi naman sinabi na hindi passable, no? So, okay lang yan. Okay lang yan. Kaya, no, restricted area, no? Sabihin, ecological reserve, pero hindi naman siya sinabihan na not passable kasi meron kasing mga ano na ayan, no, nag-highlight siya, ibig sabihin ito siya, no, ecological reserve, pero wala siyang sinabi na entry restricted, no. Okay, so okay, kaya pwede tayong dumaan, no, pwede naman tayong dumaan. Okay, next, ganun siya, no, pwede natin siya dyan. So pag check natin mga kasiman, ano lang natin, no, i-tick natin siya lahat, no? Pag titik natin lahat, makikita mo itong disregard. I-disregard natin para mag-pass siya, no? At pag nag-pass siya, mga kasiman, ito na siya. Mawawala na yung mga highlights, no? And then mawawala na rin yung 166 na nakalista, na naka-indicate, no? So, after that, isave na natin. So, yan yung paraan ng pag-route check ng route natin, no? So yun, ito yung mga laman sa taas ng ating route planning, no? Okay, so next, siguro gagawa tayo ng example para mas maliwanag. Okay, so tanggalin na natin itong mga ano natin, no? Mga inopen natin. Okay, so gagawa tayo mga kasiman ngayon ng ating route, no? Bagong route. So, kailangan sa route planning, alam mo muna yung setting, no? You have to go for route setting, no? Saan tayo pupunta? So, punta tayo ng menu. Yan, yung mga menu natin, ayan pa yung ating tatalakayin, no? Meron tong second page, itong down arrow, no? Andito si setting, no? Ng ECDIS, no? I-click natin yan. So, magbibigay siya ng settings. Yan. Sa settings, madami pa. Tapos, ito, hanapin natin si route, no? Yan. So yan, ito yung mga kasiman na dapat muna nating i-setting, no? Kasi ito yung setting ng ating gagawing route, no? Okay, bibigyan niya tayo ng default, no? Okay, yung default, ito yung XTD, no? Cross track distance, port and starboard, no? 0.05 dito kasi ang width namin is nasa 32 lang, no? So times 3 siya, no? Times 3, okay? Sa arrival radius 0.5, speed is 12 knots, no? Yung speed nito ay yung sa aming voyage instruction echo speed, no? Sa sail, dalawa yung sa sail, ram blind and great circle. So nakatick dito yung ram blind, no? Okay? Then turning radius 0.5 nautical miles. Yung time zone, no? Ito yung time zone ng kung saan pa to, sa China ba to o Japan? Ay, China. So, pwede mo rin ilagay yung time zone ng iyong arrival, no? Ng destination, no? Okay, it's up to you. Pero ako, hindi ko na ito ginagalaw, no? Then, distance calculation mode. Yan. Straight line na. Pwede rin nga with turn. Kung paliko-liko, pwede, no? Monitoring, siyempre, will overline or arrival circle yung aking nakatik, no? Mamaya papakita natin to sa pag nakagawa na tayo ng route. Tapos maximum latitude, sa straight line, wala naman maximum latitude. Sa ramp line, wala naman, okay lang. Sa great circle yung meron tayong maximum latitude, no? So gagawa rin tayo ng great circle, no? Mauna lang muna natin gawin yung ramp line, no? Okay. Tapos yung minimum leg length for limit check, yan, 190 itong ship length. Okay, 100. Pwede mo siya i-multiply kung hanggang ilan, pero siyempre 1 lang. Yung minimum na yan, kapag umano ka yung waypoint to waypoint mo is hindi aabot ng 190, magkakaroon ka ng limit check doon sa pinaka-code check mo, no? Limit check, mag-a-appear yun, no?
Okay? Ayun, yun lang doon sa ating setting. No? Pag na-setting mo na yon, okay na. So, you have to make a route na. Okay, so, gagawa tayo ng route example, no? Okay. Dito lang, para malapit lang. Tramline lang muna. Okay. Okay, sa paggawa ng route, no? So, punta tayo ng menu, no? Okay, route planning. Click natin si route planning. Gagawa na tayo, no? So, click natin si new, no? Yan. So, bibigyan na tayo ng ganitong format, no? May table editor, no? So, itong si itong si route planning, kailangan alam mo na kung ano yung pilot position, no? Halimbawa, papunta tayo ng San Francisco do Sul. Alam mo na dapat yung pilot position niya, no? Ibig sabihin yung GPS position, no? Longitude, latitude, no? So, saan makukuha yung pilot position? Pwede nyo pong kunin sa ADP, sa ALRS natin na number 6, no? At pwede rin naman sa guide port entry kung hindi pa naka-open si ADP, no? Okay, so San Francisco do Sul. So, halimbawa, mga kasiman, ito yung pilot position ng ng San Francisco do Sul, no? So, gagawa tayo from our home, no? From our current position, no? So, ilagay natin si home sa home, no? Pwede rin naman kapag nasa port ka na. So, ayan. So, dito tayo gagawa, no? From current position, no? So, nakita niyo si cursor. Naka-indicate na siya, no? Pwede ka nang mag-mark, ibig sabihin, no? Pwede ka ring mag-type dito kung may mga position ka na, no? Pero sa ngayon, gagawin natin by cursor, no? By cursor. So, nabawa ngayon, 1:00 ng umaga. Doon ako magsisimula, no? I-click lang natin yan. So, yan. Mag-register na siya agad doon, no? Yung una mong waypoint, no? Yung 0 waypoint, no? Tapos, pilot position ng San Francisco do Sul, no? Yan. Okay. Pwede naman mga kasiman na i-click mo agad to. Pwede mo rin i-type agad yung pilot position doon, no? Okay, para maano niya agad, makuha niya agad, no? Halimbawa, ang pilot position na nakuha natin sa ating ADP at saka yung sa ating guide port entry kung wala pa kayong hindi pa naka-open si ADP nyo, ayan, no? Bawa ang nakuha yung position is no? Ayan. Nakuha yung position sa book ay okay, 26:12, no? 26, pwede mo siyang i-type 12 para diretso ka na. Enter, and then longitude natin is 48, 04828, no? 04828 west. Enter. So yun. So nag-direct agad si si ating route, yung ating legs doon sa pilot position. So ayun na siya. So tingnan natin. Yan. Tapos kung may nadaanan ka mga restricted, pwede naman natin siyang i-edit. Sige, puntahan tayo sa home, no? Ayan. So, ito yung guhit niya, no? Yan yung mga edit, no? Mga editor, no? Pag nasa table editor tayo, pag new, ganito siya, no? Sa planning, ganyan yung niya. Hidden line lang na maliit, maano lang yung line niya, no? Kakaiba sa monitoring, no? So, papakita din naman natin. So, ayan, no? Yun yung ginawa natin passage plan, no? So, let's go for no? So, ang importante sa passage planning is yung depth, no? Mga kasiman, no? Saka yung mga tinatamaan mo mga entry restricted. Dapat, anuhin mo yan, no? Be careful po sa mga ganyan, no? Tapos, syempre, dapat naka-customize po yung display, no? Para makita mo talaga na safe ang navigation mo. Kasi pag naka-custom ka, naka-check po lahat ng mga obstruction ng ating ECDIS, no? As a navigator, dapat alam mo kung ano yung mga passable diyan sa iyong dinadaanan, no? Itong mga cable na yan, submarine cable, okay lang kasi malalim naman tayo, 2,000, no? Ayun, meron tayong restricted area, no? Na na tinamaan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, no?
Kapag ni-right click mo yan, pick report tayo, no? Parang naano ko na to no, sa mga last time na video, no? So, bibigyan ka ni pick report, nakikita mo to o restricted. Tapos mag-highlight siya, mag-indicate naman yan, no? Entry prohibited, no? Prohibited area. So, iwas ka dyan. So, ang gagawin lang natin kapag naka-planning tayo, edit pa tayo, no? So, right click lang natin yan, no? Insert waypoint. Yun. Drag mo yan. So, i-clear mo siya. No? I-clear mo siya. Dito tayo. Okay. O, yan. Naka-clear ka na, no? So, yan. So, ito na yung mga waypoints mo. Wala pang pangalan, no? So, ikaw na lang yung magpapangalan, no? So, okay. Doon sa setting, makita mo yung nakalagay doon yung circle na sinasabi niya. Ito yon, ito yung radius, no? Wheel overline, kung sinit mo sa wheel overline, maguguhit lang yan, no? So, ito yung waypoint natin, no? Yung cross track distance na sinasabi ay ito. Starboard, ito yung 0.05, no? Na na-setting. Ito yon. Yun. Na 3 times ng width ng ating barko, no? Dalawa sila, no? Port and starboard. Yan, mga kasima, no? Tapos pagkagawa natin mga kasima ng planning, halimbawa iyan, ito na, no? May dalawa tayong kailangan i-check, no? Lagi natin i-check yung code check, no? Pagkagawa natin ng planning. So, ayan, no? Safety contour, no? Sa safety contour, babantayan nyo yan. So, i-view natin sa safety contour, no? Okay, jump. Para, anong waypoint daw? 1 and 2. Yun. Sa 2. No? Kasi, kaya siya nag-alarm kasi ito, oh. Kasi, nakita mo, nasa contour na tayo, no? Pero passable naman siya, no? Kasi, sa setting ng ating ECDIS, depende yan po sa ating parameters na ginamit, no? Tatalakayin natin yung parameters na sineset later on, no? So, ang drop namin is 20, no? Tapos, ang aming safety contour dito is mga nasa 16, no? Kaya kung may mga 16 dito, which is passable naman, tatamaan talaga siya ni contour, no? Kaya, pagpasok natin dito sa contour na to, ayan, nagpula siya, no? Be careful po, kasi titignan nyo rin yung depth, no? Sa depth po kayo magbabase, baka po kayo ay ma-ground, no? Okay. So, ayan yung ating safety check. So, ipas lang natin siya, no? Tick lang natin lahat. So, disregard. Ayan, yung safety contour, ayan pala, naka-indicate 16, no? Okay. So, wala na siya, no? Sa pagsasave naman, so magni-naming tayo dyan, no? So, sa pag-naming, okay, save natin. Sa pag-naming, mga kasiman, dapat kung ano po yung voyage, no? Halimbawa, voyage 81 kayo, lagay nyo voyage 81, no? Para hindi magkakambol-kambol kapag hinanap nyo, no? Or laden or ballast, pwede, no? Tapos, kung ano po yung port, no? Halimbawa, galing tayo ng Pujaira, tapos, papuntang Sao Francisco do Sul. Yan. Pwede yan, no? Mga kasima, no? So, enter natin, no? Tapos, maglagay ka din ng comment, no? Yan. Ano ba yan? Kung bunkering ba kayo doon, no? Voyage 81, laden, yan. Dito ko binubuo, no? Yung aking naming, Pujaira to Sao Francisco do Sul, Brazil, no? Yan. Okay? Discharging ba doon o loading? Halimbawa, discharging sa papuntang, no? Pwedeng ganyan. Pwede po yung ganyang comment, no? Ikaw na po yung mag-comment kung ano yung gusto nyo na comment na ilagay, no? Sa kanya lang siya i-save, no? Yan. So, okay na yung route natin, no? Ayan, di ba? Okay, no? Dito, pwede natin siyang i-grade circle, no? Kung gusto nyo i-grade circle. Tapos, ipangalanan nyo na lang, no? Halimbawa, sa deviation, doon sa current route natin, no? O kung deviation point yun, pwede. O deviation point, pwede, no? Tapos, yung next doon, yung yung may restricted, no? Kung anong buya yun, pwede. Tapos, ito yung SFDS 5 station. SFDS 5 station. Sa naming, kayo naman ang mag-name. Tapos yung name yan, pupunta doon sa waypoint na ginawa mo.
sa monitor, no? Tapos, yung speed, syempre, kung ano yung void speed na sinet, ayun, 12 knots, no? Andito din yun. Yun. Okay? Yan. Tapos yung time zone, pwede mo naman i-ano yan, no? Kung ano yung time zone, pwede mo dito rin i-edit, no? Pwede ka rin dito mag-edit. Halimbawa, itong time zone, gusto mo gawing -3 dun sa Brazil, no? Pwede, no? Pwede mo i-select dito, no? Tapos yung ating cross-track distance, pwede mo rin i-set, no? Sa ngayon, okay dito, no? Pagka makikitid pa o makipot pa yung daan, pwede mo pa i-reduce siya, no? Pwede mo siya dito i-edit, no? Sa table editor. Okay? Yun lang naman yung ginagalaw doon sa table editor. Tapos, magbibigay siya ng total distance. Ayun. Yung total distance niya. Okay? Yan. Okay, mula yun sa current position natin, no, doon sa ginawa natin. Mula dito siya. Okay. Yun, mula dito, no, sa ginawa natin. Okay. So, yan yung sa ano, no, paggawa ng route planning, no. Siguro, ang susunod natin dito, pag nakasave na at may naming na, ang susunod natin dito is yung monitoring na. So, pag na-save nyo na, may pangalan na siya, so X natin. No? So, ang next dito is, mga kasiman is yung monitoring na. No? So, na-check na natin lahat. Okay, so, sa monitoring naman, okay, punta tayo ng menu. And then, monitoring. Click natin si monitoring. So, magbibigay lang naman si monitoring ng ganito. Yan. So, yung niload natin, pwede mo ditong kuhanin, pwede mo dito siya i-view. Pwede rin naman dito, no, sa notes, no? Yan. So, click lang natin yan. Ito yung file operations niya, no? File operation niya, no? So, ang gagawin lang natin is, hanapin natin yung ginawa natin. Pagka ni-check mo, yung date niyan, answer, no? Pag ni-check mo siya, yung pinaka-current date, yun, June 11 ngayon, yun yung ginawa mo, no? Yun, siya yung mauuna, nasa unahan, okay? So, i-check natin. Kasi yun yung isasala, i-monitor natin. Then, open. Yun. Ayun na siya mga kasiman, no? Yan. So, ito na ngayon yung tumatakbo na route natin. No, iyan na yan. Iyan na yung susundan natin, route monitoring, no? Yan. Tapos, magbibigay siya ng voyage information. Ayan, yung voyage information na natalakay natin dati. And then, kung kakalculate natin, click lang natin si voyage calculation. Ito na siya. Ayan, no? From waypoint to waypoint sa file station, no? 2. Ito yung distance niya. Tapos, magbibigay siya 9 time to go and ETA. Ito yung calculation mo, no? About 12 knots. Ito yung final ETA mo. Okay? Yan po mga kasiman sa route planning natin, no? At kung paano siya ilagay sa route monitoring, no? Okay, siguro hanggang dyan lang muna mga kasiman kasi alos mahaba na yung ating video. Naka 30 minutes tayo sa ating video sa route planning, no? Okay, sa susunod yung mga iba pang mga menu ng ating ECDIS, no? So tapos na tayo sa route planning at route monitoring, no? And then sa AquaWatch, susunod, no, mga kasiman. Okay, I think that's all for now. I am your Kasiman 81 and thank you for watching. Bye-bye!